Hello, good morning po sa lahat. Magandang umaga po. Ngayon ay Miyerkules na. Anyway, gagawa tayo ng reaction na naman doon sa isang balita na kikidnapin din daw yung Vice President. Na naman, ganun na ba ngayon ang mga tao sa ating pamahalaan? Bigla na lang kukunin yung mga tao na gusto nila dadalhin sa ICC sa Netherlands. Ba't kaya pinag-iinitan nila ang mga Duterte, ano? Meron naman tayong batas, meron naman tayong mga hukuman dito. Bakit kailangan doon dalhin sa The Hague, Netherlands, sa ICC? Yung mga taong gusto nilang ipahuli, katulad ng mga Duterte, wala ba silang tiwala sa ating mga hukuman? Pakinggan natin si Ma'am Amy Marcos, kanyang mga sinabi patungkol sa plano ng ating pamahalaan na hulihin yung mga dating pulis, 5, kasama na doon si VP Sara. Ito, pakinggan po ninyo. There are also allegations that, first of all, several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will, in fact, be issued by the ICC a warrant immediately. So, alam natin na si VP Sara ay nandun sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no? Doon sa mga pinangalanan. Ngunit, ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Sorry, where did you get this information, ma'am? Nasusunod si VP Sara na arestuhin? Uso naman ang chismis ngayon. Chismis rin po. Meaning, no credible source, ma'am? Not yet. A few incredible sources, but nevertheless, we have to pay heed. And let me make it clear, I will oppose that warrant with everything I have. Foremost, the administration has said time and time again through the President himself that the ICC has no jurisdiction in the Philippines. Therefore, any warrant of arrest by the ICC cannot be enforced in this country for lack of jurisdiction. Hey, naku po. Ano na ang nangyayari sa administrasyon? Pinapakita lang nila na wala silang tiwala sa ating judikatura, sa mga nasa hukuman. Meron tayong hukuman. Bakit kailangan pang dalhin doon? Napakaliwanag yung mga batas na dapat dito litisin sa ating bansa yung mga taong nagkasala. Kung may kasalanan, hindi yung dadalhin sa ibang bansa tapos kukunin ng walang warrant of arrest. Basta-basta mo na lang kukunin yung isang tao na walang warrant of arrest. Pagpipilitan mo, nandyan na. Tama ba yun? Ito, panoorin natin, ha. Aresto ka ng tao, pag inaresto ka ng pulis, pwedeng hindi dala ng pulis ang warrant. Pwede. Sasabihin lang ng pulis ka, uy, arestado ka, may warrant ka. Nasaan ang warrant? Doon sa istasyon, halika na. That's perfectly legal. Ngayon sasabihin nila, hindi sila sasama kung walang papel na wala. And we oblige them, as in lumabas pa yung isang USEC, yung USEC ng DOJ mismo, lumabas at nagpo-print sa airport, nag-iusap para Nako, delikado po yan. Yung sinasabi niya na pwede kang arestuhin dahil na ang warrant of arrest ay nasa presinto. Mali po yan. Napaka-dangerous po na statement yan. Dahil as a general rule, hindi ka maaaring arestuhin ng kahit
sino mang pulis na walang warrant of arrest po. Dapat po, meron po silang warrant of arrest na isa-serve sa inyo bago po kayo basahan ng Miranda rights na you have the right to remain silent, you have the right to an attorney, that you are informed of the nature and cause of the accusation against you. Kasi nakalagay yun sa warrant eh. Nakalagay sa warrant kung ano yung kinakaso sa'yo, ano yung nature and cause of the accusation against you. At dapat po, malaman nyo kung ano lamang yung tatlong grounds or exceptions kung saan maaari kang arestuhin ng walang warrant of arrest. Dapat po as a rule, dapat po may warrant of arrest po na ipapakita, isa-serve sa inyo ng police. You have the right to remain silent, you have the right to an attorney, you are informed of the nature and cause of the accusations against you. Lahat po yan na Miranda rights, i-recite po nila yan sa harap nyo. Huwag kayong papayag na aarestuhin ng walang warrant of arrest at sasabihin lang sa inyo ang warrant of arrest niyo ay nasa presinto lamang. Hindi po totoo yun na huwag ho kayong maniniwala kasi baka mamaya papayag kayo na pwede kayong arestuhin, bigla lang kumakain kayo, arestuhin kayo. Ang warrant of arrest mo ay nasa presinto, pero pwede ka namin arestuhin. Yan ang sabihin ng pulis sa inyo. Huwag po kayo papayag dahil illegal arrest po yan. Ano-ano ang mga exceptions sa general rule na dapat may warrant of arrest, no? Na hawak-hawak sa lahat isa-serve sa inyo before kayo arestuhin. Nakalagay sa ilalim ng Rule 113, Revised Rules of Criminal Procedure, kung saan may tatlong sirkumstansya na maaari kang arestuhin nang wala. Kayo, ano bang tingin ninyo? Kasi kukunin nila yung Vice President, iniuugnay nila yung kasalanan daw niya doon sa panahon na presidente pa ang kanyang tatay, doon sa ginawang pagpatay di umano sa mga addict, sa mga pusher, sa mga drug lord. Kasabwat daw siya doon sa kasong iyon. O sige, palagay natin na kasabwat siya at iba pang mga kasalanan at kasama yung mga pulis na sinasabi nila na retired na. Bakit kailangan sa ICC dalhin? Pwede naman dito sa ating bansa. Papayag ba kayo mga kababayan na binababoy na nila yung ating batas? Inutil na yung batas kung ganun, dadalhin sa ICC, International Crime Court. Bakit kailangan dalhin doon? Mayroon naman tayong mga abogado dito, mayroon tayong hukuman na dito dapat litisin. Ay naku po, tapos yung mga nagko-comment dyan, magsasabi fake news, puro kayo fake news. Hindi niyo alam kung sino ang fake news. Mas marami ang nagsasabi na yung mga nasa mainstream ang fake news. May mga nagsasabi na hindi ko alam kung ito, panoorin niyo para maniwala kayo dahil ito pinagkakatiwalaan namin Net25 kung talagang fake news. Sa iba pang balita, Vice President Sara Duterte is susunod umanong arestuhin ng ICC ayon kay Senador Amy Marcos. Si Mean Corvera sa detalye ng balita. Mean? Ipinoproseso na umano ngayon ang warrant of arrest laban kay Vice President Sara Duterte. Ang Vice Presidente ay iniugnay rin sa kasong crime against humanity na isinampa laban sa dating Pangulo dahil sa war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon kay Senador Amy Marcos, nakatanggap siya ng report na sa halip na mga dating police officials, kabilang na si dating PNP Chief at Senador Ronald Bato de la Rosa, ang Vice Presidente na umano ang uunahin at susunod na target ng arrest order. Pagtiyak ni Marcos, hindi niya papayagan na maulit ang nangyari sa dating Pangulo na basta na lamang isinuko sa mga dayuhan matapos arestuhin. Nanindigan ng senador na politically motivated ang pagpapaaresto sa dating Pangulo at walang jurisdiksyon ng International Criminal Court laban sa sinumang inaakusahan sa Pilipinas. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag.
There are also allegations that, first of all, several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. So alam natin na si VP Sara ay nandun sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no, doon sa mga pinangalanan. Ngunit ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Kumpirma ni Vice President Sara Duterte na kasama ang kanyang pangalan sa mga posibleng ipaaresto ng ICC. Nakumpirma niya raw. Ano, ikaw na nagsasabi dyan na puro lang fake news. Kalat na kalat ngayon ang balitang yan na planong kunin. Kumakalat ngayon yan sa TV, sa radyo, sa social media na kukunin na daw ang Vice President. Mayroon na daw warrant of arrest. Papayag kaya yung mga taong Pilipino, yung mamamayan? Ilan ba ang may gustong dalhin ang mga Duterte doon sa ICC? Ilang mga tao? Ilang politiko? At ilang milyong Pilipino ang sumisigaw ng katarungan, kapayapaan na dito dalhin, dito litisin sa bansa yung mga nagkasala. Ganyan na ba yung ngayon ang ating pamahalaan? Si Ma'am Senador Amy Marcos tumututol sa ginagawa ng kanyang kapatid. May mga gumagawa ng mga video na dapat lang daw na dalhin sila. Nasaan yung mga utak ng mga tao ito? Mayroon tayong hukuman na dapat dito litisin kung sinong nagkasala. Ay naku po, habang papalapit yung eleksyon, ilang araw na lang, May 12, yung election natin, umiinit, painit yung mga pangyayari sa politika. Nagkakaroon na ng mga hindi magagandang pangyayari. Ito yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo noong panahong nagrally kami noong January 13 na ayusin muna yung mga problema ng ating pamahalaan sa ating bayan bago yung pamumulitika. Magkaisa yung mga namiminuno. Bakit ngayon? Hindi kasi sila nakinig, hindi ninyo pinakinggan ang Iglesia ni Cristo. Ito na, nagkakagulo na. Yung mga pumirma na may impeach ang Vice President, nangapapahiya na sila. Tapos sasabihin niyo fake news. Fake news ba yung mga nasa social media? No, sabihin natin mayroon. Nakipagbangayan niya si Banat Bay kay Ma'am Claire Castro eh. Kung napanood ninyo, matindi yung ginawa niya. Nangatwiran siya, kaya ayaw daw niya doon sa ganung mga debate kasi limitado yung oras mo, limitado yung sasabihin mo, hindi mo pwedeng sabihin lahat ng gusto mong sabihin kasi debate mayroong limit. Halimbawa ibibigay siya 1 minuto lang, gaano kabilis yun, 1 minuto. Pero kung one-on-one na debate, talagang wala. Ay naku po. Tapos itong mga fake news sasabihin, oy, mga fake news kayo ng mga vlogger. Ano ba talaga yung kalagayan ng ating Pangulo, yung kalusugan niya? Bakit ayaw niyang drug test? Tapos yung kanyang asawa, First Lady Marcos, nasaan ba siya? Hanggang ngayon hindi nakikita. Ang daming nagpapakalat, nandito lang daw siya. Sino ang fake news?